Naglalakad na kami ngayon papunta sa Yakikay. Kung mapapansin mo, lahat ng sasakyan ay papunta kung saan ako naglalakad. Pero two-way itong daan na to, hindi siya one-way. Nagkataon lang na sobrang daming naka-double parking at isang sasakyan lang ang pwedeng dumaan. So kaya hindi sila nakakadaan kasi may mga taong naglalakad din at hindi na nga kasya. So ito na yung entrance dito sa Yakikay. May parang garage, tas dito may para silang lobby na busy din. Ito pala yung waiting area nila. So dyan naghihintay yung mga tao. So wala masyadong waiting. Kami na yung next in line. Bali dumating kami dito around 7 p.m. ng Thursday. So weekday kami nagpunta kasi alam namin na pag weekend ay sobrang matatagalan kami sa paghihintay. Based dun sa review, baka abutin ka ng 2 hours hanggang 3 hours na paghihintay. Habang nag-aantay kami, tinry ko na agad i-check yung place. So sa una pa lang, ito yung condiment station. So pwede ka kumuha dyan ng siguro toyo. May nakita akong wasabi. As pumasok ako dito, meron din silang mga customer. As dito yung station nila kung saan nila ginagawa yung mga side dish. Pero masyadong busy yung lugar, hindi masyadong makapaglakad-lakad. Tsaka nakakahiya din dun sa mga staff na video-video lang ako. Tapos yung mga staff busy, nagde-deliver ng mga pagkain sa mga table ng customer nila. Ayan, so yung mga coleslaw, ayan, mga potato marbles, ayan, mga gulay. Hindi ko na-try ibang yung corn, hindi ko tinry yan, tofu. Hindi ko na-try, mamaya makikita nyo. Ito yung lettuce nila. And then, ito, meron na rin silang mga prepared na dish. So, mamaya, papakita ko sa inyo. So, pumasok naman ako dito sa side na to sa gilid. Nasa loob. So, yan, aircon dito yung sa loob. Pero kami sa labas sa may parang garahe. Sa labas at saka hindi siya aircon, which is mas gusto ko yun. Ang in-order ko palang set yung Emperor set tsaka Superior set. Ang difference naman nila ay yung naka-color ng orange tsaka red, tas yung mga white na text ay parehas lang. So sa Emperor set, merong beef steak, beef soup, tuna sashimi, ebi tempura, grilled fish with teriyaki sauce. Tapos sa Superior set, merong ganoon din, beef steak, beef soup, chicken katsu with cheese, tsaka garlic scallops. Tapos nag-avail na din kami nitong birthday promo na pag birth month mo, magdala ka lang ng valid ID, tsaka 5 kasama at isang may birthday para maka-avail ka nung discount. Nakasalang na kami dito sa labas. Ang tawag pala dito ay alfresco dining. Also, pwede pala kayong magdala ng dito, for baby nyo. Kung mayroon kayong shih tzu, ganyan, pwede nyo dalhin. Pero kailangan dito kayo sa alfresco dining area nila. Bali, meron lang silang 4 na tables dito. Tapos, ang pinaka magandang spot ay itong malapit sa gate. So, itong una at saka pangalawa kung saan kami nakapwesto kasi may hangin dyan mas maganda yung ventilation compared dun sa nasa likuran, medyo mas mainit dyan. By the way, ito pala yung mga hinahain na ngayon. So yung kanina tuna sashimi, ito naman ay yung scallops na try kong videohan. Tapos ayan, may salad, potato marble. Tapos ito pala yung steak na matagal lutuin, pero okay naman yan, masarap naman. So yan yung mga shrimp, pero marami pang meat yan sa ilalim. Bali patong-patong lang yan na parang box. Tapos yun, kapos nga kasi yung space dito sa table. Tapos yung dumating na si ate, yan, bidala siya ng tubig, tapos nabot niya na yan yung baby tempura.
Tapos yung next ay tempura ulit. Tapos yan, inabot niya na yung parang chicken katsu na mukha siyang cordon bleu yung itsura niya. Kasi nag-uusap-usap sila kung paano pwestuhan kasi nga medyo masikip sa table namin. Nag-request na rin pala kami ng additional na lutuan kasi marami kami, hindi kaya yung isang lutuan lang. Tapos yung nasa gitna na yan ay yung cheese. Magiging melted cheese, tapos pwede naming sausawan yan mamaya. Nag-start na silang magsalang ng pagkain. Meron ng mga scallops tsaka yung steak. So kung ako sa inyo, unahin nyo na agad isalang yung steak tsaka yung scallops kasi matagal yan maluto. Tapos kailangan parang meron kayong mga dito, mga roll. So meron taga-luto, may taga-abot. Tapos meron ding taga-kain. So ayan, dahan-dahan nang nilalagay yung mga karne. Tapos ako pala yung nandito sa gilid, yung hindi masyadong nahagip ng camera. Mamaya paparinig ko sa yung audio din kung kasi maingay dito kaya minute ko muna yung audio tapos saka na lang ako nag voice over para medyo maayos maintindihan yung sinasabi ko. Tapos pala medyo wala na masyadong usap-usap, bariluto tas kain na lang kasi pumunta kami dito ng gutom na. Siyempre ba't ka na pupunta sa sangyupan ng busog ka na, di ba? Siyempre dapat gutom na gutom ka na. Tapos magaling naman to si madam na nag-aabot ng pagkain kasi lagi siyang on point pag kailangan namin siya ay nandyan siya palagi. So excellent yung service dito. Hindi masyadong matagal yung paghihintay mo pag nag-request ka. Kumbaga kung gutom ka na talaga, 'di ba? Pwede ka na lang mag-request ng mga ready to eat. Nga kunyari yan, tempura. O kaya yung chicken katsu. So pwede ka munang kumain ng mga ibang ready to eat na habang hinihintay mo yung mga sangyup na maluto. Tapos ako yan yung may chopstick na kunyari, ayan, ginagalaw-galaw ko kunyari yung mga bagay doon sa lutuan pero wala naman nangyari. Okay, paparinig ko muna sa inyo yung audio doon sa sangyup para malaman nyo kung ano ba yung feeling pag nandun ka. Dahil wala naman kasi kaming pinag-uusapan at nagluluto lang sa kumakain, kaya ita-timelapse ko na lang para mas mabilis, diba? Tsaka makita natin kung ano ba yung tsura pag nagluluto ka ng mabilis habang nagsasangyup. Singit ko lang pala kasi biglang dumating lang ngayon yung calamares. Saka binigyan ako ng salad. So masarap yan yung calamares na yan. Tapos yun yung sa size ng tempura na yun yung sa baba. Tapos nagbigay din pala ng kimchi na ngayon lang dumating. Marami rin yung kimchi. Napansin ko rin dito sa mga kasamahan ko na lagi silang tumatayo pag nagluluto sila. Hindi ko lang alam kung technique ba nila yun para bumaba yung kinakain nila o hindi lang talaga nila makita yung nasa lutuan. Pero balik ko na lang ulit sa timelapse dahil wala naman kami pinag-uusapan.
Isa rin palang maganda sa na-experience ko ay nakita na ni Madam na madumi na yung lutuan namin at sunog na at kailangan na itong palitan. At hindi kami nag-request na palitan yon. Bali siya na yung nakakita at sabi niya papalitan niya yung lutuan namin kasi nga madumi na. So para sa akin, isa yung magandang service na ginagawa nila. So para yung kinakain mo, kasi pag nagluto ka dun sa sunog na pan, mag-iiba na rin yung lasa ng pagkain. Kaya mas maganda pag nakita nilang sunog na yon ay papalitan na, kung hindi man ay mag-request ka na lang kung hindi man nila mapansin. Sa mga puntong ito ay nasa 1 oras na rin kaming kumakain. At saka ang in-order na lang namin ngayon ay puro mga sangyup, yung mga malalambot lang. Kasi medyo ngawit na rin yung pangako dito, kakanguya eh. Tapos ito yung mga kasamahan ko, luto pa rin ng luto, tayo pa rin ng tayo. Tapos sige, kain lang. Tapos ayan, lagi kami kumukuha ng lettuce. So yun yung masarap na combo dito, sangyup tsaka lettuce. Ito na nga, bago ko tuluyan sumuko ay nagluto sila ng huling set ng scallops. At pagkatapos nun ay busog na talaga ako. At hanggang dun na lang talaga ang kaya ng aking panga at saka simura ko. Overall, nag-enjoy ako sa experience ko dito sa Yakikai at syempre, affordable naman yung kinain. So, goods na goods talaga. At nag-bill out na nga kami, tapos ito yung bill namin. Kung makikita mo, nag-additional lang kami ng soda, 1.5 liters na Coke na halagang 170 pesos. So medyo may kamahalan siya pag doon ka bumili ng Coke. Pero kailangan mo talagang uminom ng Coke pagkatapos kasi ano yun, parang nakakaumay pagka puro prito tapos mamantika. Tapos uuwi ka ng ganun. So maganda parang ka ng Coke, binom ka ng Coke para maka-burp ka din. Ganyan. So yun yung masarap sa huli na gagawin mo. Tapos yun nga, ayun, Emperor set, tapos Superior set, tapos Birthday Celebrant nakalagay na 0. Tapos pahabol ko lang pala nung palabas na kami ay inabutan ako nitong makina nakalagay dito sa lagayan na colorful siya. Isa yung freebie pagka birthday celebrant ka, bibigyan ka ng isang tab ng ganyan na maki. So 5 stars sa akin sa price dahil $5.99 lang, tapos meron pa kaming birthday discount. So 6 kami at around 3,000 lang yung binayaran namin para sa food. So compared kung kakain ka sa restaurant, aabot ka pa ng 4,000 hanggang 5,000. Sa service naman, 5 stars din kasi accommodating sila, and pag meron kaming request ay dumadating agad. So pag meron kang gusto, sabihin mo lang, and then meron na agad na staff na standby. So for me, 5 stars. Sa food quality naman, for me, 3 stars lang. Hindi reason ito dahil hindi siya masarap. Ang reason nito ay yung mga napapanood ko kasi sa mga ads ay parang sobrang sarap, parang out of this world yung sarap. Pero nung na-experience ko naman ay okay lang. Hindi naman yung parang napawawa ko ng sobra. So para sa akin, medyo nag-expect lang ako ng mataas. So for me, i-rank ko lang ng 3 stars. Overall, I enjoyed my experience, and kung maaari gusto ko pang bumalik ulit. If ever nababalik ako, it's always gonna be a weekday kasi alam ko pag weekends ay maraming pumupunta, maraming gusto maka-experience. At syempre, pag masyado akong nag-aantay para sa table nyo para makakain, ay syempre nababawasan yung magandang experience.
So tatry ko ulit kumain doon next year 2024, and then maybe I'll make another video, see if magbabago yung experience ko. Kung nakarating ka sa end ng video ito ay thank you so much for watching, and I'll see you on the next video.